Single hole na nasa kwadrado na bato, anong ibig sabihin? Isa na namang katanungan ang aking sasagutin, mula sa aking taga-subaybay at commentator. Sayo ka THA Famari, Adrek Ula, binabati kita ng magandang araw at magandang buhay. Sa lahat na rin ng aking mga friends and followers, lalo na sa aking mga taga-subaybay, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa walang sawang pagtangkilik sa bawat kaalaman na binabahagi ko tungkol sa larangan na ito. Umaabot na tayo ngayon ng higit 28,000 taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat mga ka-huntsman ko. Tungkol sa tanong mo ka TH Marie, pagdating sa isang single hole na nakatatak sa isang kwadradong bato, meron akong iba't ibang paraan at interpretasyon kung paano i-decode at hanapin ang deposito gamit ang ganitong palatandaan. Pero bago ang lahat, since na hindi ko naman nakikita ang naturang hugis kwadradong bato na may ukit na single hole, mas maiging kilatisin mo muna ang naturang bato. Kung ito ba ay isang lehitimong palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army sa pagmamarka, bilang palatandaan sa kanilang ibinaon na deposito sa naturang lugar. Merong iba't ibang paraan sa pagkilatis ng lehitimong palatandaan na ginamit ng mga JIA. Pero ngayon magbibigay lang ako ng dalawang paraan, upang makilatis mo ng tama ang isang bato na hinihinalaan mong palatandaan na ginamit ng mga JIA noon. Pinakauna dapat ang naturang bato ay fixed at hindi basta-bastang nagagalaw ng isa o dalawang tao. Pangalawa, lagi itong merong mga karagdagang marka sa paligid ng batong hugis kwadrado, dahil ang mga naturang karagdagang marka na ito, ang bumubuo ng isang layout, na maaring nagtuturo sa nakatagong pasukan na siyang pinagbaunan o pinaglagyan ng mga mahahalagang bagay. Kung sakaling napatunayan mo na ang naturang bato na may ukit na hole ay isang lehitimong palatandaan, mas maiging gawan mo ng sketch map gamit ang hinihinala mong mga karagdagang marka sa naturang lugar, at pag-aralan mo ang formation at layout ng mga marka sa paligid ng batong hugis kwadrado. Dahil hindi ko naman alam kung saang bahagi ng square boulder nakaukit ang nasabing hole na marka. Magbibigay na lang ako ng tatlong posibleng halimbawa, ipagpalagay ko na lang na ang naturang hole na marka ay nakaukit sa gitnang bahagi ng batong hugis kwadrado. Kung iisiping mabuti, bakit kailangan pa, na hugis kwadradong bato ang pag-ukitan ng naturang hole na marka? Bakit hindi na lang ito ay ukit sa isang bato na hindi kwadrado? Alam naman natin na pagdating sa mga markang ginamit, o inukit ng mga Japanese Imperial Army, lagi itong palaisipan, kahalintulad ito sa pag-solve ng isang puzzle. May mga dahilan at rason kung bakit mas pinili ng mga Japanese Imperial Army na iukit ang isang hole na marka sa isang batong hugis kwadrado. Kung iisiping mabuti, pag ang isang hole na marka ay iniukit sa gitna ng batong hugis kwadrado, masasalamin natin ang kabuuhang kahulugan sa naturang marka, at ito ay ang kanilang national flag, na may katumbas na interpretasyon na center. Pagdating sa ganitong ukit na palatandaan, maaaring nangangahulugan ito ng on-the-spot marker, o maaari ring isa itong base marker, fulcrum point, o bench marker. Kung sakaling ito ay nagpapahiwatig sa kahulugan na on-the-spot marker, maaaring ang nakatagong pasukan o deposito ay nasa loob o ilalim mismo ng batong hugis kwadrado. Ngunit magiging makatotohanan lang ang interpretasyon na ito, pag nakahanap ka ng mga karagdagang marka na nagtuturo o nagbibigay halaga sa batong hugis kwadrado na may hole na ukit. Kung sakaling ito naman ay isang base marker o fulcrum point, nangangahulugan naman ito ng scattered depot, na ibig sabihin hindi lang nag-iisa ang ibinaon na deposito sa naturang lugar, at ang lahat ng treasure layout sa bawat deposit, ang batong hugis kwadrado na may hole, ang ginawang mother code o benchmarker sa naturang treasure site. Pangalawa, ipagpalagay ko na lang na ang hole na ukit sa naturang bato ay wala sa sentrong gitna, at ito ay nasa itaas na kanang bahagi ng kwadradong bato. Ang dapat mong gawin ay buksan mo ang iyong compass. Pagkatapos itapat mo ang compass sa gitnang itaas na bahagi ng naturang bato, at alamin mo ang orientation ng pagkakaayos sa hugis kwadradong bato. Kung sakaling ito ay nasa orientation na north at south, ang sunod mong gagawin iharap mo na naman ang compass sa direction kung saan nakaukit ang hole na marka, at kung sakaling ito ay naka-orient sa direction na east and west, at sa direction na east nakaukit ang naturang hole, nagpapatunay lamang ito na ang bahaging east ang dapat mong puntahan o e-explore.
Dahil sa direksyon na ito maaari mong makikita ang kasunod na marka na siyang nagtuturo sa nakatagong pasukan na dapat mong hukayin para ma-retrieve ang mga mahahalagang bagay. Maaari rin na sa direksyon na east mahahanap mo ang tamang lugar na kinalalagyan ng nakatagong deposito. Ang kailangan mo lang gawin ay hagilapin mo ang mga karagdagang marka o palatandaan sa nasabing lugar na siyang nagtuturo o nagbibigay confirmation sa tamang lugar na dapat mong hukayin. Subalit pag ang markang hole ay nakaukit sa wall ng batong hugis kwadrado, ito naman ay nangangahulugan ng directional pointer. Ang kailangan mo lang gawin ay sundan mo kung saan nakaharap ang hole na marka. Dahil sa direksyon na itinuturo nito maaari mong mahanap ang kasunod na marka na siyang nagtuturo sa tamang lugar na kinalalagyan ng nakatagong deposito. Maaari rin na pag sinundan mo ang itinuturo ng naturang hole, mararating mo ang tamang lugar na pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay, na siya namang binibigyang konfirmasyon ng mga karagdagang marka sa paligid ng naturang palatandaan. Kailangan mong mapagmatsyag at magiging mapanuri sa bawat palatandaan, para ma-interpret mo ng tama ang mga karagdagang marka sa paligid ng naturang kwadradong bato, upang mahanap mo ang tamang lugar na dapat mong hukayin, at mahukay mo ang pang-ilaliman na palatandaan na ginawa ng mga Japanese Imperial Army, na siya namang nagbibigay konfirmasyon sa Boreal Passage papunta sa lugar na kinalalagyan ng nakatagong deposito sa naturang lugar.